Exodus 33, versikulo 14 hangtod sa 15. Ako ni basahon sa dayag, samtang inyo ni magasundan sa hilong ngabalin. Then the Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." And verse 15, then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Basahan natin sa Bisaya, sa Bisaya. O bingon siya, ang akong presensya mo ba kanimo, o paghatagan ko ikaw, o pagpahulay. O 15, o siya miingon kaniya, kung ang imong presensya dili magauban ka nako, dili mo kami pagkuhaon din. Dili sa verse 15, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Nag-isgot ni katong nagpanaw sila, nagbiyahe sila, naglakaw sila gikan sa Egypto ngadto sa yuta nga saan. Ingon si Moses, Lord, kung refresh yun ang ato nimo, kung wala, kung dili dali ka mo uban na mo, ayaw na lang mi dada dito. Anda na, nimo, amen. Magayos ko ta sa pulong sa Diyos, taknaa sa iyo nga kautuhan. The importance of God's presence. Let us pray, dalaygo ikaw, Diyos, taknaa sa iyo nga kautuhan. Ganiha pa lang pagsugod sa among devotional, sa Sunday School, sa among divine service, Lord, amo nang nabatyagan ang imong tamis o matahong nga presensya nga nagapanglihok sa among kaliwan. And we thank you so much for that, God. Kung panahon na usaban kami magapatalinghog sa imong nga pulong, Lord, gamitan imong ulipon mo. Akong isubmitar ang panandiya kanimo, Diyos. Hallelujah. Use me as your powerful vessel, God, para sa panalangin na gusto nimong ipaabot sa among taliwala. We thank you so much. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Let's clap our hands unto God. Hallelujah, hallelujah. Nakahimo mo sa pagpanglingkod ng Igsoon. Gahapon mga Igsoon ko, subok malandungon. Nakadawata balita mga Igsoon ko nga tilingkan sa Greenstone Mining Corporation nga naanahimutang sa barangay siya na Init, Surigao del Norte. Ning bigay siya mga Igsoon ko o ingon pa sa balita, daghanang mga balay ang nawala, totally damaged. Kita ko sa video mga Igsoon ko, balay daw to sa ugangan ni Sister Melchie, Pakatang, Untuhan. Kitaan din sa video mga Igsoon ko nga ang balay naghinay-hinay din siya o kahugmak. Kulurok na siguro ko nga kulurok. Kitaan din mo nga mura hinay-hinay siya o kung sa gamit pag hinay-hinay o kumot mga Igsoon ko, anam-anam o katagak, kaliki ang mga halublat niya, ang iyang atok, niya anam-anam o kagupi, kay ang yuta nga gito barugan adto nga balay, hinay-hinay man po o kahugmak o kadahili, tungod kay nalugaw na siguro to ang ilalong adto mga Igsoon. Ang dalan, pilitinang gubaa, di na magian mga Igsoon. Kanda na niyo, praise the Lord. Praise the Lord. Kana nagapamatuod lang gayon mga Igsoon ko nga wala gyud mulungtad nga butang ini kay butang. Mo na hinungdan si Pablo nagdasig nag-awhag kanato na kung doon na may butang nga angayan natong siguroon, kung doon na may butang nga angayan natong iprioridad ang mga butang nga tuwa sa taas. Ang kanang praise the Lord. Everything will pass away, but the word of God will remain until forever. Amen.
Mga kung nagpundar kag butang karon sa kalibutan, ayaw ibutang ang imong tibuok nga paghigugma o atensyon sila nga butang mga igsoon. Isang pagbalay na katigayunan o yuta ba na kayutaan kung sa manang liha nga bahandi. Pero isang pagkaroon high-tech na, di ba? High-tech na, hindi na kadili magdalag cash at isinda. Muna lang yung cashless society. O ano lang, kanang online currency. Kanang kwarta na lang sa online. Bisag wa kay na lang nga cash. Basta kay naisod ang imong GCash, makapalit ka. Pero gihimo na sa uban para makalikay sila sa kawat tulis. Pero di gihapon. Ano man, may mga hacker. Di ba? Ingon ang Biblia, ay ang pagtigong og bante sa labi dinis kalibutan kay na ay tangkod, daya o kawatan. Mga sigita pangita pamagi nga di ka makawatan. Ay, online ka rin sipa GCash or ATM. Problema kay naman po yung mga hacker. Ang kawatan di man po mangita pamagi nga kawato ng imong bandi o salapi. Mo ano, wa yun na sayo ang Biblia. Di sa pagpakaslis ta, di yun na nawala kay biblikal na na. Ang ngayon na nato buhaton, tumano nato ang imong sa Biblia nga di nato di ka magtigong sa laping bahandi alam hindi kalibutan kundi dito sa langit. Oh, hallelujah. Let's clap our hands to God. We all know nga ang journey to promised land was not so easy. Sayo na ang paggikan nila, gikan sa Egypt to promised land, dili sayo. Kung basaon nimo ang Bible, mao palangani ang paggawas nila sa Ehipto. Usa ka dakong pagsulay na dayon ang misugat sa ilang mga pagtuo. Di ba? Katong panahon nagigukod sila ni Paraon, niyawa sila ipapadulungan kay dagat, bukid niya pangpang, bisan asa sila mulingi, wala sila ay kaluksan. Kanya nagpamatuod lang ang igsoon ko nga ang journey to promised land was not easy. Hello? The same. Dili po sa iyo ang sulod, maging harian o langit. Hello? Kaya ingon tag malangit ratalihan. Relax lang pas pangalaga. Praise the Lord. Ha? Ingon ang Biblia, malisod mangani maluwas ang tatarong. Amen. Hello? Di tamadahom nga kung mo 100% gihatag ang imong total commitment sa Dios. May kaglamit na siguro nila kung gibuhat ko. Sure na siguro kung namalangit ko sa akong gihimo karon. No. Dili isa yun. O kinahanglan nato ning i-work out. Kinahanglan nato ning trabahuan. Kinahanglan nato ning haguan. Kinahanglan nato ning sakripisyuhan. On the way pala sila sa promised land, ang mga discouragement na sugat nila, wala og tuon na. Daghan mga pagitabo nga mahihinungdan nga kuman wala gyud makalahutay o wala makahimo. Hinungdan nga kahuna-huna gyud ang uban nga mubalik na lang gyud sila sa Ehipto. Di ba nato'y panahon nga yung sila Moses, timo lagi individual na mangitatag atong leader, mubalik na dito. Gidala na Moses diri pa patyon ta, para gutumon ta, para mamatay ta sa uhaw. Because the journey was so difficult. Apan dunay mga butang atong magkatunan bisan sa kalisod sa ilang panaw, padulong sa yutang sana. Amen. Na mga needs, pagkaon, ilimnon, proteksyon, adlaw, gabi, along their journey.
Pero ang atong nakatunan mauni kining tanan gisuplagar gayud sa Dios. Atong palakbakan ang atong buhi sa Dios. Atong makatunan nga bisan ang panaw dili sayon ang kapansamtangan na ang Dios kuyog nila sa maong panaw. Siya gayud nakatagpo sa tanan nila ang panginahanglanon. Siya gayud nagasuplagar o nagpatigayon sa tanan. Ang tanan nga praise the Lord. Maunang pinakarason nga si Moses hugot nga misulti gayon. If your presence does not go with us, do not send us up from here. Mura ako nagbata. Mura ako nagbata. Suguan ang bata palitog. Bitsin, asin, inigdalang ngit-ngit na. Alit sa dito na, ginagamay pa. Na, dito, hadlok man ko kay ngit-ngit. Naiwak-wak niha. Ayaw, kabala ka na, hindi man ako unay ng wak-wak. Pero, imong ubanan. Diba? Bisag ngit-ngit pa na kayong dalan kung kabalo ang bata na nag-uban sa iyang kamahalan. Kung nagaghawid pag-ibig kamot, magkanta-kanta ng bata. Amen? Ito na, may praise the Lord. Nakasinati na mo, anak. Nakamamahadlong mo, ngit-ngit, pero naamoy kauban. Labi na ang kauban ninyo inyong ginikanan, imong mama, imong papa. Dili ka mahadlok kay nasay ka, protektado ka, nasay ka, safety ka, kung kauban nimo ang imong inahan o imong amahan. Wapuli si Moses. Nasayon si Moses nga dili lalim o dili sayon ang paglabas, ang biyahe padulong sa Promised Land. Muna ingon si Moses, Lord, if your presence does not go with us, do not send us there. Dili ni makahimo paglatas sa aling mga pagsulay kung wala ka na mag-uban ka na mo. Tungod kay nasayra ni Moses kung sa kamahimong-danon ngayon ang presensya sa Diyos na mga uban kanila sa ilang panaw. Doon naman mga kalistanan nga ilang masukatan ang panahimong makaya na gihapon ang tanan. Basta ang Diyos ilang kauban. Di ba nagawin? Makaya ang tanan kay ikaw anak. Tanan, may praise Lord. Dili man kini mahimo masayon apan kung kauban ang Dios kaya nila ning labanan. Along our journey, how important God's presence is. Doon ako'y tulog kabutang nag-write down din him na iso. Number 1, God's presence eliminates fear. Ang presensya sa Diyos nakapawala ni sa kahadlok na imong gibati. Of course, lahi itong kahadlok na iya sa Diyos. O lahi itong kahadlok na mag-cause nato og kabalaka, overthinking. Sabi na nakadungog ka na ang tiling pan sa siya na nabusbos. Mining ko ba yan natuwa? Kasi maunang po di mabusbos. Ang tiling pan nato din o aman dito dapit sa season. Hindi na lang po itong magampo na mabusbos. Di isang pag-usaw na to. Kaya yung kalibutan na disdain to be destroyed naman. All we need to do is to pray and to ask God's protection. God's presence eliminates fear. Di ba?
atong gingon ganiya. Mahadlok ng bata kung may kauban. Pero kabalo siya na siya kauban nga dako mas hamtong niya maatis ang iyang pagbati o ginahuna safety siya kay kauban niya na siya kauban samtang naglakaw siya taliwala sa inyo. Amen. Fear against adversaries, fear against circumstances and etc. that will cause us to fear, but His presence can eliminate it. Abantay mo itong 12 spies. Itong 12 ka espiyang gipadala ni Moses nga to sa promised land. Ang napulo ato ba? Ano sila? Dili ta. Mamalig na lang ta. Dili na ito ni angko ni ngayuta kay ang mga anak dito. Mga anak ni anak. Mga kapandra sa ilang pananaw kung igo atapikan dito why chance kita na makaangkon ni adto yuta. Hello, ang tanang praise the Lord. Ang napulo na puno sa kahadlok apan ang duha puno sa kaisog nga angkonon ang maong yuta. Hello. Ang tanan mo, praise the Lord. Ang napulo, wala gayon sila makabadyag sa presensya sa Diyos. Apan ang duha, puno sa iyang presensya. Mao na hinungdan, nga katong napulo, hadlok sila o wala sila chance na maangkon nila ang yuta. Pero katong duha nga puno sa Espiritu, puno sa presensya sa Diyos. Kaya na ito na, we will possess the land, we will take the land. Ang talang you praise the Lord. Ang talang you praise the Lord. So simply na dahil ang tubagin soon. Sa mga panahon na mag-overthink ka, sa mga panahon na mubati na paghinay-hinay ang kahadlok sa imong kasing-kasing o una-una, all you need to do is to pray na punoon ka, na paghalian ka sa presensya sa atong buhay na Diyos. Kaya maura na ibuhaton sa kaaway para pugnan ka ang kunon o imong kuhaon ang saad sa Diyos. Tamnan sayawa o kahadlok ang imong masingkas. Baluta, walay laing source sa financial blessings is to give. Duha na may limin. Wala. Paano na nga kung may ginaingon? Bisag prayer po, baka kada oras ka ng pray sa Ginoo, Lord, bless my financial status. Kung wag kay gitanong, wag yung kaya ng diba? Na-i-share Sister Jonah sa ako siya. Ang na-share ipaminawan, na-i-ingon na preacher na, what you receive is the result of your action. Ganong maura man niya akong madawat, Lord. Ganong maura man niya ang blessing akong madawat. Natural. Maura man po imong gitanong. Hello. Gusto sa Ginoo nga panalangin ang financial. Gusto sa Ginoo nga financial freedom. Ang nasa ako sa. Pero as long as wala kay buhaton, as long as di mo level up ang imong status of giving, di mo level up ang imong status of blessing. Ang nagsayawa o kahadlok ng imong kasing-kasing. Ihatag mo na. Ang inyong ipalit o bugas. Mabalang ka na dahil ang dito. Gusto kaya magpalit o bugas na ni. Para naman ang tahanan ni Spana dito. Para naman ang tahanan ni Sbayron nun. Muaksyon na dahil ka kabalaka. Naapay Bayron nun. Naapay Shopee, maapot ugma. Naapay Vision P. Naapay usa na lang dihan ng mga PPP.
Mga mga tawhana nga iso kayo mga igsoon ko. Dili mahadlok. Why ka malaka. Why kahadlok mga igsoon ko. I know God will supply all our needs according to His riches. Ang kadami kong ingay. Diba? Ang masawit. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Hello? Ha? Kung naay kahadlok sa imong kasing-kasing karon sa mga butang nga umalabot pa lang, sugilan tagaigsoon ko, you need the presence of the Lord. You need to pray, Lord. Pun ako sa imong presensya. Maghari ka sa akong kinabuhi. Tuguti, Lord, na mabatsyagan ako ang imong presensya. Aron ang kahadlok, mawala. Ginoo. Kaya ang kontra daw sa pagtuo, mawalang kahadlok. Hindi mo pwedeng pagkuyugon ng duha. Doon na kay pagtuo at the same time doon na kay kahadlok. No. Hello. Kung na may praise the Lord. Kung saan nakahay among ibayad, kung saan nakahay, kung saan na lang ni puno na kaskabalaka, hantun na magsige na kaguna-huna, hantun na wala na kastalo na pukos, wala na kastalo na paguna-huna. Kaya imong iuna-huna, puro na naman lang kahadlok, puro naman lang kabalaka, puro naman lang mayroon sa mga umalabot ng mga butang. Apan salamat na lang kung may presensya sa Diyos. Salamat na lang ng Diyos kanunay naglantaw sa atong mga panginahanglanon. Nasayo siya na ang atong gikinahanglan ang iya lang presensya aron ang kahadlok mawala din sa atong kasuwasya. Second, in His presence is fullness of joy. Ang tanang yung joy. Kusga, joy. Psalm 16 verse 11. Salmo 16 versikulo 11. Basahan natin lahat. Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi sa imong presensya, anaa ang kahukmanan sa kalilipan. Hello. Praise the Lord. Katong mga tanong puro na lang reklamo, mahitungod sa mana, buntog, di ba? Kapag along their journey. Pas sila lang yung pagkaon dito, tuloy. Mana. Maon may dali. Aman sila sa journey, kaya kita mo ato kag Manila. Magsakay kag Piltranco. Sagaran mo pagkaon na, Skyflix. Ito patalasta sa Skyflix nga mahaba-habang biyahe. Skyflix. Noodles. Kanarag-init. Luban gamay, taon-taon. Ano ka? Kaya pa bukas ka nilidiriya. Mahal ka po. Palit ka dito kung mga itlog na nilaga. Mauna ka na mga dinawian na. Na dito sila. Ako sila padulong sa promised land. Gutom mo, magin ng mga tao. Nga, pila, gusto kang libo. Si Moses na pini. Oh, gutom na ni Moses. Kamu kahato, di ka kanagaling akong mga anak. Magdungan ng 5 kabuo ko. Bigla ng mga kaon ako pa, kaon. Ay, sa luto sa atin. Tinigtipan mga paghukan na di ko ani, wanda ko itlog. Abot sa isa. Magluto ka itlog. Na di ko ani, wanda ko fish, hotdog. Ay, sabog pa ninyo. Kung sa ina,
pero minalantaan ni bana, pero minalantaan ni buntog. Pero katong mga sigig reklamo, mautong mga kauhana, ang wala na gayud makapatsyan sa presensya sa Diyos. Tanang mo, amen. Pero na ako siguro yung mga tao dito, labi na itong puno sa presensya sa Ginoo. Wow! Excited na po makaabot ang promised land. Kay dumog na ako, nag-awas diha ang gatas o dugos. Excited na ako magtungtungan ang kadapit. Woo! Sige pala, mo biyahe na ta, lakaw na ta, pagtikaw na o kao, sige mas, kay mo panaw na puta. At namin ang praise the Lord. Katong mga tao, puro na lang reklamo, puro na lang negatibong namugawas, ang mga puno sa ilang mga ngabil, mautong mga tawhana, mautong di mailhan, na magdinig mga tao, wala na yung presensya sa Diyos, na nakahari sa ilang mga kinabuhi. Kaya ang taong puno sa presensya sa Diyos, bisan kung saan ang sitwasyon sa iyang kinabuhi, bisan man ang sulod na kwarta sa iyang, bisan man pila na lang ang sulod na kwarta sa iyang bitaka, bisan kung sa paman ang pagkaon na nasa iyang lamisa, apan makita nimo na sa gihapon siya malipayon o kanunay mapasalamat. Apan makita sa gihapon nimo na siya malipayon, na mudaig o musimba sa Diyos. Because it's not the amount of God's blessings that made us joyful, but it's His presence that there is fullness of joy. Tunay mga tao, makita nila mo ang kalipay nila na nalagyod sa kwarta. Kaya kung daghay kwarta, dako busy. Uy, gini. Kung sa pizza ron, pizza 15. Mga gani. Hindi pa yun. Baga magpitaka. Pero, ang pitaka, mutaginting na lang. Nga ang uban, di pagod kayo tingog na taginting. Kana nagbuslot sa tunga. Di mo maduhin yung gagawin. Sa bulo. Wala! Saya pa sudah ka nun. Ha? Kau dah, kau sudah. Tanan mo yung amen. Ang tanan mo yung praise the Lord. Atong ibutahan sa atong kasing-kasing o gunahon. Dili nato na himuon nga basihan sa atong kalipay. Kay muhubas manaha. Doon ay panahon nga na, doon ay panahon nga wala sa na. If we understand it, it's not the amount of God's blessings that makes us joyful. It's His presence that there is fullness of joy. Mga doon na may panalangin o wala. Pagkaman ang imong pitaka o nipis, daghang magpagkaon sa lamesa, udyo kay na. Ikondisyon ang imong kasing-kasing, muadto ko sa simbahan, umanan malipayon, namatay kung magpasalamat sa Diyos. Katanan niyo, praise the Lord. Katanan niyo, praise the Lord. Kaya kung piling panalangin pa na akong basihan para magbalik tayo. Isipin ang hagay na tayo eh. Sa mo na ron, wala may pizza 15. Amen? No. Ay yun. Yung mapasawit niya sa atong devotional, mag-unsaman ng mga kaptanan ng kalibutan. Mag-unsaman ang mga butani ng kalibutan kung mawala ka
Bisang pag tanan imong mahikapan, mahimong bulawan, na kay magic power, na kay power eyes, nga tanan imong tutukan, mahimong kwarta ni libo. It will not make us joyful. Ito na, mingog amen. Daghang mga tao na kwartana, daghang negosyo, successful sa ilang mga business, successful kung mag-iskot ang financial status, pero tanawa, wala'y satisfaction, wala'y pagkatagbaw, wala ang tinuod na kalimay, kay wala diha kaputan ang tinuod na katagbaw. It's in His presence that there is fullness of joy. Katulo, this is the last one. His presence makes us endure. Amen? Niyabot na ba sa punto na kasulindero na ka? Hello? Niyabot na ba sa punto na nidesisyon na kasi yung kabaling mga May 5 na lang dito, tama na? Or April, ito na kung gastos nito. April 28, mauna lang yun akong last na simba. O sa May 5, yun akong simba. Pero May 12 mo nandun. What happened? Doon na ba yung niabot ba sa punto nga? Ningon ka, gusto na ako iwala-wala ang puti na bandila as a sign of surrender. Lord, dili na ako kaya. But here we are, still standing in His presence. Because His presence makes us enjoy. Isaiah 41 verse 10 lang o Isaiah 43 verse 2. Ato ni basahon. Daghan ang mga yulang nisugod sa panaw, apan wala gayud sila makalako. Katong sa journey to promised land. Daghan ang niuban ato. Halos tanan siguro niuban ato nga journey, pero dili gyud tanan nakaabot sa promised land. It's not how you start strong, it's how you finish strong. Hello. Dili basihan kung sa taga-maayo, sa sugod pa lang, sa lumba o sa panaw, apan ang basihan kung sa taga-pusigilo, mula hukay o muhuman ani ka journey. Amen. Tanawa, Isaiah 41 verse 10, ayaw kahadlok, kaya ni ako ubang kanino. Iya ayaw pagtalaw, kaya ako mao ang imong Diyos. Paligunon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw, oo, ituloy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatao. Chapter 43 verse 2. Sa diha ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo. Ug sa mga kasaparan, kini dili magalapaw kanimo. Sa diha ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, niya kalayo mo silaog diha kanimo. Why? Because it is God's presence that makes us endure. Praise the Lord. Daghang rason inyong dadunay mga wala na kalahutay, baha sa mga problema, kalayo sa mga pagsulay, apan kung ana ang presensya sa Dios, siya makapalikod kanato, siya makabuli
Siya magatuboy kanako. Panahon na ulatas ka sa baha, sa problema. Ingon siya, kinikili magalapaw kanimo. Kinikili makahanap kanimo. Tinaon. Dunay kalayo sa pagsulay. Ingon ang pulong sa Dios. Dili ni makasunog kanimo. Dili ni mo silaog. Bato kanimo. Praise the Lord. That's how important the presence of the Lord is in our journey of this, what we call serving Him. Why? For there is no chance for us to survive without the presence of God. So yung kailan ninyo kang King Saul, si Haring Saulo, nasamok ang iyang kinabuhi, naguba, nadaot ang iyang gingharian, sa dihang mong mikalagiw, gikan kaniya ang presensya sa Diyos. Itong time na ang disobedience, gisulod na sa kinabuhi ni Saul. Di ba ang sugo sa Ginoo patya ang tanan? Gwapa-gwapo, niwang tambok. Tiguwang, batanon, way pilion, patyo ng tanan, bisan ng mga mananap. Pero, gisper ni King Saul si Agag o ang mga tambok na karniro. Ingon si Samuel, unsa mo na nga kung nadumog ng mga pag-inga o mga kasaba sa karniro, Saulo? Ingon si Saulo, wala na ako napamatya. Kaya akong nakita, maayon ni nga ihalad sa Diyos. Ingon si Samuel, obedience is better than sacrifice. Kung unsa gisugo sa Diyos kanimo Samuel, mao'y tumana. Kung unsa ang gimando o gipanganaw sa Diyos kanimo Saul, mao'y tumana. Because obedience is better than sacrifice. Oh. The time nga iyatong gihimo ang Diyos na disappoint kaayo ka ng Saul. Hinungdan siya ang Diyos. Nagdesisyon mo pili o bagong hari puli sa Israel. Puli kaniya na may hari sa Israel. Pagkaibalo ni Saul, nga nangita na, nagdibog na ang Diyos. Kandigin, wala na lang siya ilaing gihimo ang kuliloy. Mao na lang ang pagkukod kang David kay gusto niya patyon si David para ma-retain, para magpapili ng ginharian niya. Wala siya'y pakialam. Wala siya'y pangilabot. Kung naapaman nagpapilin ang presensya sa Diyos sa iyang kinabuhi, ang iyang una-una, I want the kingdom of Israel to remain at my hands. Oh, he lost and he forgot how important the presence of the Lord to his life. Tanangin mo, praise the Lord. Kung tala, makaigsoon ko, di ni may tabo kang King Saul sa matagusan nato kakinabuhi. Kumabot sa punto na kinahanglan ng milita sa duhang butang. Presensya ba sa Diyos? Butang, posisyon, pinansyal ba na? Sa na butang. Please don't understand. Please, kinahanglan nato masabdan. Kinahanglan nato masayran. Na pinaka-importante yun sa tanan, ang presensya sa Diyos. The time na kalagyo na ang presensya sa Diyos ay hahantin. Mga tumatay na sige na siya sa mukon sa daotang Espiritu. Mga tumatay na wala siya itarong na hunahuna. Mga tumatay na wala siya itarong na desisyon. Doon na to'y time
Madabayan, nasa dihang nagkukod siya ni David. Nakita niya si David dito. Ang pag-abot niya. At itong haligang, wala na si David ang yanaabtan ang mga saserdote na lang. Mga pare na lang na dito. Kabalungon sa gibuhat ni Saul. Gipatay niya tanan mga saserdote na lang dito. Tanawa! Masayra na to, nakita na to, nakuha na yung presensya sa Diyos. Wala kay kahadlok, mubuhat utaw-ta, natubanan sa iyo. Oh, it is the presence of God that keeps us to do His will. It is the presence of God that protects us from doing wickedness, from doing against the side of the Lord. One step, kabalo ka sa iyong danaang imong gibuhat. Hinahanglan na kamamanandong na apabakan ako ang presensya sa Diyos. Oh, si Samson, kanya ato kusgan, kanya ato magiitan nga tao sa pagigubat. Nahimo na lang yung taong kalingawan sa iyang kaaway na atong panahon nga magpiya kaniya ang presensya sa Diyos. Ang pangutana, sa panahon bang mubiha ang presensya sa Diyos, wala na bang chance ini na mahibalik? We know the story of Samson. Diba? Mga niyang among nabasa ka bang last Thursday sa Natanay. Iputlan siya ang buhok. Paghuman na itong putol ng Biblia, mibiya ang Espiritu sa Diyos kang Samson. Kung matuhindan, wala na siya kusog. Mura na lang siya ordinaryo ng tao. Nadakpan siya. Gihimo siyang katawanan dito. Gihimo siyang tagtigaling dito. Iguyo na ito. Supposed to be ang maguyo na ito ang baka o ganas no. Pero si Samson ang naguyod-guyod. Sige siyang katawan sa mga Kristiyano dito. Nalang atong kaaway. Yung bugiro pa niya sa una. Kay grabe pagkakuskan. Pero tanawan. Wala na si Samson mahimo. Giputaan na siya. Pero kung iyong masawa ng Biblia, ingon dito, nitubo pagbalik ang iyang buhok. O dihangyo, o diampo siya sa Ginoo sa makausa. Tagahan siya kusog sa Diyos. Oh. Oh. Hallelujah. This is a sign na bisan doon ay panahon na may biya na sa tao o kanato ang presensya sa Diyos. Posible o dako ang posibilidad nga kung magpaubos ta, mangamuyo ta, muhangyo ta sa Ginoo. Lord, pwede ba sa makausa punot ko nimo sa imong tanis o matahong ng presensya. Church, please don't assume na kaya nimo makalahutay o makapadayon kung wala ang presensya sa Diyos. Ang rason na nung hantod karon, ikaw kako nakahimo paghihapon sa pagpadayon kanatungod kay ang iyang presensya kanato nag-iuban sa Diyos. Sa atong mga panimalay, pray for God's presence. Sa atong mga trabahoan, pray for God's presence. Sa atong pag-eskwela, pray for God's presence. Sa atong mga pagbiyahe at awadlaw, pray for God's presence. Sa atong pagpadayon, inipugno sa pagpanalagad, pray for God's presence. Let us all say,
si Ginoong Jesucristo, mugayaw sa langit. O katong panahon nga wala pa sa bilansang sa cross. Naanad ang mga tinunan ni Kristo. Ang adlaw-adlaw nilang kauban si Jesus. And they feel all saved. Because personally, kauban nila si Jesus Christ. Yes. What a privilege they have. Pero katong panahon nga gilansang sa cross si Kristo. Katong panahon nga gilubong na si Kristo. Matong panahon na grabe nila ka-broken. Niabot sa point na si Apostol Peter na discouraged, mibalik na lang yun siya sa pagpangista. Kaya wala siya, blanco siya at umatahay. Ngayon huna-huna, mag-unsa na ng karoon. Ang master na to, nga si Ginoong Jesucristo, wala na nato ikauban pila ng kaadlaw. And it makes him realize, mabalik na lang ko sa pagpangista. Isda sila, taglaw, nagsugod. Butang nilang ilang pukot sa wala. Way kuha. Sa tuo, way kuha. Balhin na po sila haing na place. Wala, way kuha, tuo, way kuha. Gilipot na nila, tanang dapit ni atong maong. Nga lawa nga maong nga lake. Wa, gawin na hitabo na nagkakuha sila. Ang doon niabot sa point, doon na sa katao na ito. Naala ba mo'y kuha? Ano na tayo ikasuwa diri? Pero wa sila kapag magatong na mata si Iso Cristo dahil. Si Pedro, agad sir, ganihan, ang idirek libot-libot. Bisang asa na mo, bilabog ang among pukot, among ladya. Wag yun! Gi-instruction ang sila ni Jesus. Pero wag pa sila kabalo sa Jesus. Itaktak ang imong pukot sa wala to or to. Sa po. Ilang dito man. Una-una ng Pedro, ganihan, ang idirek dinagtakay, wala to. Pero sige. Pagdira nila sa pukot, yun ang Biblia, walay mata sa pukot na walay isda na nagsoksok dito. Out of their prostration, out of their discouragement, na wala na si Kristo nila hagikauban, walay sakto na resulta sa ilang pagpapalad. Because they understand, without Jesus, walay sakto nga direksyon ang ilang kinabuhi. Walay sakto nga direksyon ang matagplano ng ilang buuhon, ang matagplano ng ilang panahon. But here comes Jesus. Kung na masatan na ito, kung na mapalantungan na itong ni pag-ayaw, so please, don't take one step away in your life. Ayaw pagdesisyon, ayaw pagtikan, o sa kalakan sa imong kinabuhi without recognizing, knowing that there is no presence of the Lord with you. Kaya delikado ang manunukob na nagpalibot sa atua. Ang manunukob nagulat lang yun o panahon o timing aron matukob ka mga pinaka-safety ayaw tikan na wala nimo ikauban ang Diyos. Let us all desire His presence. Bisan sa mga simple lang nato nga mga trabahoon, bisan sa mga simple lang nato nga kuluhaton, it is very important to desire His presence, because His presence will make us safe.
the reason why King David prayed, Holy Jesus. take not thy Holy Spirit. Cast me not away from thy presence. Cast me not away from thy presence. Cast me not away from thy presence. Balagi mo kong buyuron, makanaog, di kang sa akong trono sa pagkahari sa Israel. Pero ayaw ko'y sa liway, di ka sa iyong presensya. Musicians, backup singers, please take my advice to you. Ayaw punit sa instrumento nga giasayn mo. Ayaw punit sa microphone nga giasayn mo without feeling the presence of God. Without desiring to be filled the presence of the Lord. Kaya wala kami halili para magpasundayag sa atong kaugalingon. Wala kami halili para ipakita ang maayon nato na talento sa tao. Biyani ka dili para halaran ng Diyos sa halal, sa bagay o pagsimba sa kanan natong Panginoon. Dibati pa ni mong pamilya karon na sa trouble. You need to pray for God's presence in your family. Dibati pa ni mo ng imong panimalay karon kulang sa financial, kulang sa kalipay, kulang sa kusog. You need to pray for God's presence to be filled na maghari sa imong panimalay. Church, kung doon naman tayo desire, kung doon naman tayo pangaduyon, labaw sa tanan, walay lain ang presensya sa